Shalom at maligayang pagbabalik sa Israel kasama si Aline. Balitang live mula sa mga kalsada ng Jerusalem. Magsisimula tayo habang may kaunti pang liwanag ng araw ngayon. Mapapanood natin ang paglubog ng araw at kokonklusyon ang live na ito sa gabi. Kaya marami pa tayong gagawin at lalakarin. At ngayon, nandito tayo sa kalye ni Haring David. Isang kalye na puno ng mga makasaysayang gusali. Maraming kasaysayan dito na sa totoo lang ay mga kwentong hindi pa naibabahagi. Hindi ko pa kailanman naikwento ang alinman sa mga ito sa channel. Kaya napagpasyahan kong mag-live at ikwento dito ang tungkol sa mga pangunahing gusali, tungkol sa mga pangunahing kwento na nangyari sa lugar na ito. Mula sa mga pagsabog, digmaan, United Nations, literal na binago ng kalye na ito ang kasaysayan ng Israel. Kaya maglalakad tayo at sabay-sabay nating makikita ang lahat ng kasaysayang ito. At bukod pa roon, napakaganda ng lugar na ito. Maganda ang Jerusalem, pero ang lugar na ito ay talagang espesyal. At bago ang lahat, may ilang mga anunsyo, ilang mga paalala na kailangan kong ibigay. Kaya mga kaibigan, hindi ko alam kung alam ng lahat, iniisip ko na ako. Alam na siguro ng ilan sa inyo na buntis ako. Gumawa ako ng maikling video dito sa channel na inianunsyo kong ako ay buntis. Pero hindi lahat ay nakapanood. Kaya alam ko na minsan ay may mga nabibigla pa rin. Kaya para walang mabigla ngayon habang live, kapag ako ay medyo lalayo, dito mga kaibigan, ako ay 5 buwang buntis. Kaya para lang alam ninyo na ito ang nangyayari. At hindi ko pa nasasabi dito sa channel kung lalaki o babae ang magiging anak ko. Kaya para sa mga hindi pa nakakaalam, pwede kayong manghula dito at sasabihin ko na rin sa inyo, maya-maya lang. Kaya buntis ako, 5 buwan muna. Mayroon na kaming si Yair, na aming panganay na anak, gwapo, kahanga-hanga, napakaganda talaga. Hindi ko siya madalas-madalas sa mga live, kasi kung hindi, buong live ay habol lang ako sa kanya, pero napakaganda niya talaga. Puno ng enerhiya, napakabibo, totoo yan. 2 pang paalala para sa inyo bago ko sabihin kung lalaki o babae ang magiging anak ko. Una ay tungkol sa mga karabana. Mga kaibigan, puno na ang lahat ng ating mga karabana ngayong taon. Kaya nagbukas tayo ng isa pang karabana na tinatawag na Karabana Israel kasama si Jorge ngayong Disyembre. May 2 espesyal na karabana kasama si Jorge, isa ngayong Disyembre at isa sa Enero. Yung sa Enero, paubos na ang mga slot. Kaya sa mga interesado pa mga kaibigan, magmadali na para makuha ang mga impormasyon. Magparehistro na para kumuha ng impormasyon tungkol sa mga karabana at kaibigan. Nasa description ng video ang detalye. Nandyan ang mga link. Ang unang link ay para sa mga karabana. Pwede ninyong i-click at makita lahat ng presyo, kung ano ang kasama at kung ano ang hindi kasama, kaya pwede ninyong kunin ang impormasyon. Pinipindot ko ang screen para hindi ito magsara, hindi ko alam ang dahilan. Pero tuwing naglalive ako ng problema teknikal, parte na talaga yon. Para makarating tayo sa susunod nating live at para maabot din natin ang ating layunin. Na 2 milyong subscribers kasi kapag umabot na sa 2 milyon ang channel. Magpaparaffle tayo ng isa pang karaban, isang libreng biyahe papuntang Israel. Kaya iyon ay sa 2 milyon. Malayo pa tayo sa 2 milyon, pero mararating din natin iyon sa tulong ng Diyos. Tatapusin ko na lang ang huling paalala bago tayo magsimula sa ating lakad ngayong araw. Kaya gusto ko lang ipaalam, ang aming pangalawang anak, heto o, kita nyo ba? Kaya ang aming pangalawang anak, mga kaibigan, ay isa pang lalaki, kaya si Yair ay magkakaroon ng kapatid na lalaki. Ang saya-saya. Kaya magkakaroon kami ng isa pang anak na darating sa loob ng ilang buwan. Sobrang saya namin dito at sana maibahagi rin namin ang aming kaligayahan sa inyo. Ang aking tatay na si Jorge na nandito ngayon sa live, ang pinaka-proud sa lahat. Lagi siyang masaya at nagdiriwang para sa mga apo niya. May anak ang kapatid kong babae, ako, at may isa pa kaming paparating. 3 apo na sa aming pamilya. Pero ngayon mga kaibigan, kunin na natin ang ating cellphone at simulan na ang ating paglalakad dahil marami pa tayong gagawin ng magkakasama. Kaya kunin ko lang ang mga gamit ko dito. Iikot ko ang camera para makita ninyo ng kaunti ang Jerusalem. Tara na. Mga kaibigan, tingnan nyo ang ganda ng lugar na kinaroroonan ko. Mayroong 2 makasaysayang gusali dito. Meron tayong gusali ng Haring David, ang gusali ng Hari David, at nandito rin ang Young Men's Christian Association.
at pag-uusapan natin ang dalawa. Pero magsimula tayo dito sa gusali ng Hari David. Mga kaibigan, ito ang paborito kong oras ng araw. Nakikita ninyo ang araw. Nagre-reflect siya sa gusali at nagbibigay ng gintong kulay. Para sa lungsod, kaya itong kulay na ito, sa oras na ito ng araw, maraming gusali ang nagsisimulang mag-reflect. At ang lungsod ay parang nagmumukhang ginto. Kaya isa rin ito sa mga dahilan. Kaya ang lungsod ng Jerusalem ay kilala bilang Jerusalem ng Ginto dahil sa oras na ito, kaunti bago ang paglubog ng araw. Ang lungsod ay nagsisimula talagang maging maganda at maliwanag at isang bagay na interesante ay lahat ng mga gusali, pati na ang mga pinakamatanda at mga bago, lahat sila ay itinayo gamit ang lokal na bato at ito ay isang batas noong 1,900 at 17 ng sakupin ng mga Briton ang Israel. Gumawa sila ng batas na lahat ng mga gusali sa Jerusalem ay dapat itayo o kahit papaano balutan ng lokal na bato. Kahit ang mga modernong gusali, itinayo gamit ang mga batong ito. Makikita ang mga gusaling may 20 palapag sa Jerusalem, binalutan ng bato, kaya ang buong lungsod ay may iisang kulay. Dumadaan ako dito para ipakita ang isang art gallery. Tingnan kung gaano kaganda. Kilala rin ang kalsadang ito sa pagkakaroon ng mga art gallery. May ilan dito na nagbebenta ng mga antigong bagay at may ilan din na para sa modernong sining. Itong isa, gaya ng inaasahan ninyo, ay para sa modernong sining. Kaya dito may mga eskultura na gawa sa salamin, mga pintor, marami dito na may ganito. Mukhang nakikita ba ninyo na may visual na epekto? Pero hindi ito isang screen. Tunay talaga itong pintura. Pero punta tayo kung saan talaga tayo nakapagdesisyon na pumunta, na ang Hotel King David, ang gusali ni Haring David. Punta tayo sa entrada nito. Ngayon, maglalakad tayo ng magkasama sa Jerusalem. Ang kwento ng gusaling ito na ikukwento ko ngayon sa inyo ay isang kwento na may magagandang bahagi. Pero mayroon ding mga napakalungkot na bahagi. Maraming tao ang namatay dito sa gusaling ito. Ikukwento ko ngayon ang lahat sa inyo. Tara na. Malapit na tayo. Nakarating na tayo sa entrada. Tingnan nyo kung gaano kaganda ito. Nakikita nyo ba? Mukhang maganda talaga. Kita mo ng malinaw ang gintong kulay ng araw sa oras na ito ng araw. Kasi ito ang normal na kulay ng gusali at ito naman ang may refleksyon ng araw. Ito ang Hotel King David, ang hotel ni Haring David. Ito ay itinayo noong 1,000. 931 isa ito sa mga unang hotel dito sa buong Jerusalem, sa buong banal na lupa. Makikita nyo rin dito na may iba't ibang internasyonal na mga bandila. At ang hotel na ito ay nakasaksi ng napakaraming mga pangyayari, kaya ang gusto kong gawin ngayon ay ilagay dito ang kamera ng maayos at umupo para makipag-usap sa inyo at umasa na walang staff ng hotel ang lalapit para magreklamo. Na nandito ako sa harap ng hotel na nagla-live. Kaya magdasal tayo. Paalam nyo sa akin kung lalapit sa akin ang security sa likod. Kaya, mga kaibigan, ang hotel ay itinatag noong 1,931 at ito ay itinayo bilang isang luxury hotel at hanggang ngayon, mga kaibigan, isa pa rin itong luxury hotel. Ibig sabihin, kapag iniisip natin ang mga pinakamahusay na hotel sa buong Israel, ito talaga ang hotel na naiisip ng lahat, walang duda. At hindi lang ito tungkol sa karangyaan, kundi pati na rin sa pangalan ng hotel. Parang Copacabana Palace sa Brazil, ibig sabihin, isang tradisyonal na hotel na tinutuluyan ng lahat ng sikat at mahahalagang tao. Halimbawa, kapag ang mga presidente, mga hari at mahahalagang tao mula sa iba't ibang bansa ay bumibisita, dito sila tumutuloy. Halimbawa, mga presidente tulad ni Obama, pati na rin si Madonna, si Dalai Lama, at lahat ng malalaking personalidad sa mundo, kapag pumupunta sila rito, kadalasan dito talaga sila naglalagi sa hotel na ito. At itong hotel na ito, mga kaibigan, ay tinuluyan din talaga ng mga hari. At may isang hari pa nga na namuno mula rito.
Hindi ang hari ng Israel, kundi ang hari ng Gresya. Ito ang nagsilbing sentrong administratibo, parang naging kabisera ng Gresya. Anong kwento ito? Noong 1942 ito para sa mga nagtatanong. Kaya nandito ako ngayon na. Maraming salamat, Ramon. Nandito ako, nagtatago sa isang sulok, nagla-live. Hindi ko alam kung magugustuhan nila na nagla-live ako dito ng matagal. Noong 1942 mga kaibigan, sinalakay ng mga Nazi ang Gresya at pinatalsik nila ang hari noon na si Haring Jorge Ikalawa, hindi si Haring Jorge ng Inglaterra, kundi si Haring Jorge ng Gresya. At si Haring Jorge ay mapapatalsik at pagkatapos, tumakas si Haring Jorge mula sa Gresya at saan siya pumunta? Pumunta siya mismo sa Jerusalem. Sa lahat ng lugar sa mundo na pwede niyang piliin, pinili niyang pumunta sa Jerusalem. At dito siya tumuloy sa hotel na ito at mula sa hotel na ito ay pamumunuan niya ang Gresya. Sa totoo lang ay magiging isang pamahalaan sa pagpapatapon, sa teorya ay siya ang mamumuno. Pero sa praktika, ang mga Nazi ang namumuno sa Gresya. Pero sa loob ng ilang taon, ito ang naging sentro ng pamahalaang Griego. Pero sa huli, ano ang nangyari? Ang mga Nazi ang namamahala sa Gresya hanggang 1945 matapos nito, nagkaroon ng mga reforma at ang Gresya ay hindi na isang kaharian sa kasalukuyan. Kaya, si Haring Jorge at ang kanyang mga inapo ay namuno hanggang ngayon. Pero ang huling lugar na kanilang pinamunuan, talaga isa sa mga huli ay dito, mula sa Jerusalem. Kaya nakakatuwang isipin na ang hotel na ito ay nagsilbi sa mga hari at maging sa mga gobyerno. Pero may isang kwento na hindi masyadong maganda na nangyari dito na kadalasan ay nagdadalawang isip tayo kung ikukwento ba o paano ito ikukwento. Pero sa tingin ko, dahil ikinukwento natin ang kasaysayan ng hotel, mahalaga ring sabihin natin ito. Ito ang kwento ng pag-atake noong 1946. Balikan natin ang ating timeline, mga kaibigan. Noong 1917 nasakop ng mga Briton. Pagkatapos, noong 1946 ang namumuno sa buong rehiyong ito na ngayon ay tinatawag na Israel ay ang Inglaterra. Ang Inglaterra ang namumuno noon, literal na isang kapat ng mga lupa sa mundo, kabilang na ang banal na lupain. Noong 1946 ayaw nilang umalis sa Israel at ayaw rin nilang magkaroon ng kalayaan ang mga Hudyo doon. Ayaw ng mga Arabo sa mga Briton dito, ayaw din ng mga Hudyo sa mga Briton dito, kaya parang kanya-kanya na lang at lahat laban sa Inglaterra. Sa loob ng 30 taon, pati na rin ang laban na ito laban sa Inglaterra, at hindi tinatanggap ng Inglaterra ang kalayaan ng mga Hudyo. Kaya hinahabol nila at inuusig ang sinumang naghahangad ng kalayaan ng mga Hudyo. Kaya lahat ng grupo na, halimbawa, gustong magdala ng mga refugee mula sa Holocaust papuntang Israel, magpatupad ng imigrasyong Hudyo papuntang Israel, magtayo ng mga bagong lungsod, maghanda ng isang hinaharap na hukbo, o anumang bagay na may kinalaman sa paglikha ng Estado ng Israel ay ibinagbabawal. At sino mang mahuli na gumagawa nito ay ikinukulong at binibitay. Kaya isipin mo, ang mga Briton ay binibitay ang mga Hudyo sa Israel, bahagi dito sa Jerusalem, at marami rin sa Acre, sa lungsod ng Acre sa hilaga ng Israel. Kaya mayroong Acre sa Brazil, pero mayroon ding Acre dito sa hilaga ng Israel. Kaya ang nangyari ay nagkaroon ng mga pag-uusig ng mga Briton laban sa mga Hudyo. Ako mismo, mga kaibigan, ay maaari kong irekomenda ang isang video na ginawa ko dito sa channel tungkol sa isang lihim na pabrika ng bala. Sa tingin ko na i-post ko iyon noong Mayo, kaya kung sino man ang gustong maghahanap tungkol sa Mayo, ano ang ginawa ko? Tungkol sa lihim na pabrika na iyon, na talagang itinago laban sa mga Briton, na hindi dapat malaman ng mga Briton dahil kung mahuli nila ang sino mang gumagawa ng bala para ipagtanggol ang Israel, papatayin ang taong iyon. At dito sa Jerusalem ay hindi rin ito eksepsyon. Kahit sinong Hudyo na mahuling naghahangad ng kalayaan para sa Israel, hindi lang Hudyo kundi kahit sino mang lokal dito na mahuling naghahangad ng kalayaan para sa Israel ay papatayin. At marami talaga ang pinatay ng mga Briton. At saan ang punong himpilan ng mga Briton noong 1946? Ang Hotel King David.
Kinuha rin nila ang buong timog na bahagi ng hotel na siyang pakpak sa kabila. Hayaan ninyong ipakita ko sa inyo ang buong bahagi na iyon sa kabila ng hotel. Kinuha nila at ginawang punong himpilan ng mga Briton. Kaya, dito naninirahan ang mga general. Dito rin ang matataas na opisyal ng hukbong Briton at narito rin ang lahat ng mga talaan, hindi lahat. Pero ang mga pangunahing talaan ay narito at ang mga talaang ito, dito nila itinatago ang impormasyon kung sino ang mga Hudyo, ano ang ginagawa nila, lahat ng mga lihim na operasyon ng mga Hudyo. Dito ito itinatago at isa sa mga grupo na siyang pinakamilitarisado sa lahat, isa sa mga grupong Hudyo na naghahangad ng kalayaan na tinatawag na Irgun. Ang Irgun ay nagpasya na tapusin ang punong himpilang ito dito. May iba't ibang grupo na naghahangad ng kalayaan ng Israel. Halimbawa, ang Palmar ay isa sa kanila, ang Ghana, ang Irgun, ang Etzer, marami sa mga organisasyong ito. At nagpasya ang Irgun na pasabugin ang bahagi ng hotel na siyang headquarters. Ang ibang mga grupong Hudyo ay tumutol, pero sinabi ng Irgun na hindi gagawin namin ito. Kaya nagdala sila ng napakaraming pampasabog. Inilagay nila ito sa Southern Wing, sa ilalim ng lupa, na siyang bahagi kung saan naroon ang lahat ng dokumento at lahat ng general ng Britanya. At ano ang ginawa nila pagkatapos? Tumawag sila sa hotel. Noong panahon na yon, mga kaibigan, kakaunti lang ang teknolohiya. Noong 1946, nilagay nila ang mga pampasabog na may timer, isang maliit na orasan na nagsasabi kung kailan ito sasabog. Kaya nilagay nila ang karatula at tumawag sa hotel para mag-abiso, tingnan ninyo, naglagay kami ng mga pampasabog sa hotel, kailangan ninyong lumikas. Inabisuhan nila ang mga Briton na pasasabugin ang gusali at humiling na lumikas sila. Noong sagutin ng tauhan sa hotel ang telepono, akala niya ay biro lang kaya ibinaba niya ito. Paulit-ulit silang tumawag at nag-abiso na may mga pampasabog sa South Wing at kailangang lumikas ang hotel. Hindi sila pwedeng pumunta ng personal doon pero patuloy sila sa pag-abiso at pagpapadala ng mensahe. At ano ang iniisip ng mga tao sa hotel at ng mga Briton? Na kasinungalingan lang iyon. Ang mga tao ng Irgun ay humihiling sa kanila na lumikas, hindi sila lumikas. At nagpapatuloy ang diskusyong ito hanggang sa dumating ang oras ng orasan. At sasabog ang Southern Wing nang hindi na ililikas ang hotel, ibig sabihin, hindi naman talaga layunin na pumatay ng tao dito. Ang layunin ay mailikas ang hotel, mailikas ang headquarters para masira lahat ng mga dokumento, para lahat ng impormasyon na mayroon sila tungkol sa mga Hudyo ay masira. Pero sa kasamaang palad, hindi na ilikas, kahit na maraming beses na tumawag, maraming beses na humiling na lumikas. At 71 tao ang namatay sa pagsabog, walang nailikas, walang nagseryoso sa Irgun. At iyan ang nangyari, kaya ito ay isang napakasamang kabanata sa kasaysayan ng Israel. Mahirap ilagay ang sarili sa sitwasyon ng iba. Ginagamit ang mga dokumentong ito upang patayin ang mga Hudyo. Ang mga dokumentong ito ay tungkol sa mga kaganapan ng Holocaust at ginagamit upang hadlangan ito. Sinusubaybayan ko kung lalapit ba siya sa akin. Ginamit ang mga dokumentong ito para hadlangan ang pagpasok ng mga Hudyo sa lupain ng Israel. Kaya maraming bagay ang nangyari, pero sa huli, hindi man tuwirang sinadya. Pero nauwi ito sa pagkamatay ng 71 tao dito. Kaya, talagang bahagi ito ng kasaysayan na hindi maganda. Pero sa tingin ko mahalagang maikwento ito. Ngayon, tatayo na ako at ipapakita ko pa sa inyo ng kaunti ang gusali. Samantala, sandali lang. Hayaan ninyong iikot ko ang camera dito. Oh, tingnan mo ito. Ang hotel, syempre, pagkatapos ay na-restore at muling binuksan. Kaya ngayon, kapag tinitingnan natin ang South Wing, na siyang bahagi na sumabog, wala na tayong makikitang bakas nito. Pero totoong nangyari ito. At dito makikita natin ang entrada ng hotel. Makikita ninyo na nakasulat ito sa 3 wika. Ang pangunahing wika sa itaas ay Ingles dahil itinayo ang hotel noong panahon ng mandato ng Britanya.
Nakasulat ito sa Hebreo sa gilid na ito at dito rin sa kabila ay nasa Arabe. Kaya hindi na ako papasok sa loob dahil pakiramdam ko mawawala rin ang signal. Pero napakaganda ng arkitektura ng hotel. Mayroon din silang mga cafe at restaurant dito. Kung sakaling may mapadpad sa Israel, pwede kayong magstay dito. Medyo mahal nga lang pero pwede rin namang magkape lang dito sa hotel na ito. Makikita ninyo na pababa na ang araw. Ngayon, ang maliit na parte na lang sa itaas ang kulay ginto. Tutungo tayo sa kabila ng kalsada kung saan may isa pang napakahalagang makasaysayang gusali. Nakikita na natin ang tore nito. Itapetiringa? Siguro mali ang pagkakasabi ko ng pangalan ng lungsod, pasensya na. Pero shoutout sa mga taga-Itapetiringa. Kaya, shoutout sa inyo mga kaibigan. Oo, live tayo ngayon mga kaibigan. Nagdesisyon akong mag-live ngayon na hindi ko naman laging nagagawa. Kaya ngayon, nagpasya akong gumawa ng espesyal para sa inyo at ipakita ang mga kalsada ng Jerusalem sa paglubog ng araw. Hintayin muna natin ang mga tao na dumaan para makatawid tayo sa kalsada. Heto na, tara na. Kaya, papalapit na tayo sa Young Men's Christian Association. May kanta na tinatawag na Young Men's Christian Association. Ano ang Young Men's Christian Association? Ano ang IMCA? Ang Young Men's Christian Association ay ang samahan ng mga Kristiyanong kabataan. Kaya ito ay itinayo at nananatili pa ring isang gusaling Kristiyano dito sa Jerusalem. Ito ay itinatag noong 1933, kaya hindi ito nalayo ng pagkakatayo mula sa hotel. Ito ay isa sa pinakamahalagang sentro sa Jerusalem hanggang ngayon. At dito makikita natin, kasama na rin ang layunin ng lugar na ito na ginawa ng mga tagapagtayo noong panahon ng pamumuno ng mga Briton. Kung kaya't may mga salitang Ingles din dito. Kaya dito, ito ay isang lugar na may kapayapaan kung saan ang politika at relihiyon ay malilimutan. Ang mga alitan sa politika at relihiyon ay malilimutan, kaya ang ideya ay huwag kalimutan. Ang relihiyon, kalimutan ang hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng mga relihiyon at maging sentro ng pagtataguyod ng kapayapaan. Napakaganda ng arkitektura nito. Kaya hayaan ninyong ipakita ko ito sa inyo dito. Tingnan ang kagandahan nito. Isa itong tore na nakita natin sa abot-tanaw sa Jerusalem, mga kaibigan. Kasalukuyang ginagamit din ito bilang hotel. May restaurant, hotel at iba pang pasilidad dito sa loob. Gagawin ko ngayon para sa inyo ang isang pagsubok. Kung iisipin na ang gusaling ito ay isang gusaling Kristiyano, mayroong estatwa dito ng isang babae na may banga ng tubig sa ulo. Sino ang babaeng ito? Sino ang nakakaalam? Tara na, mag-isip tayo mga kaibigan. Sino kaya ang isang babae na nakasuot ng tradisyonal na damit at may banga sa ulo? Hindi si Maria Magdalena. Hindi si Marta. May saysay naman ang kwento na may isang babae na naghugas ng mga paa ni Jesus gamit ang isang bote ng mabangong langis. Pero sa totoo lang, maliit lang dapat ang bote na iyon. Malaki ang tapayan na iyon. Pahintulutan niyo akong umupo dito kasama kayo. Pahintulutan niyo akong umupo dito at iikot ko ang kamera. Sandali lang. Ayan, umupo muna ako sandali. Kasi buntis ako kaya kailangan kong umupo paminsan-minsan habang nagla-live. Pero nandito siya sa likod ko. Nakita ko na marami sa inyo ang nakahula. Pwede sanang si Rebecca. At totoo, may sense na si Rebecca nga. Pero sa pagkakataong ito, ang babaeng ito ay ang babaeng Samaritana. Sa susunod na linggo, kung magiging maayos ang lahat,
Ipapakita namin sa inyo ang kwento ng mga Samaritano, ng babaeng Samaritana, at pati na rin ng mabuting Samaritano. Kaya abangan nyo sa susunod na linggo. Pero para sa mga nakahula, congratulations! Ayan, nandoon ang babaeng Samaritana. At ang ideya dito, may tupa sa tabi ko. At ang babaeng Samaritana ay sumisimbolo kay Jesus na nakatagpo ng babaeng Samaritana. Pero ano ba talaga ang Young Men's Christian Association? Ito ay YMCA. Ito ay ang asosasyon ng mga Kristiyanong kabataan na lalaki. Ang asosasyon ng mga Kristiyanong kabataan na lalaki ay isang sentro para sa mga kabataang Kristiyano, hindi lang para sa mga lalaki, kundi isang sentro para sa mga kabataang Kristiyano. Bawat sentro ay iba-iba, pero dito ay para sa lahat. Para sa mga lalaki, babae, at mula sa lahat ng relihiyon. Pati mga Hudyo, Kristiyano at Muslim ay pumupunta rito dahil ito ay itinatag bilang isang lugar ng kapayapaan at pagkakaisa. Mayroon din itong malaking sentro ng palakasan dito, mga kaibigan. Ito ang kauna-unahang stadium ng football ng Jerusalem. Itinatag ito dito, kaya titingnan ko mamaya kung papayagan nila akong pumasok. Pupunta ako sa likod at ipapakita ko sa inyo. Ang unang stadium ng football ng Jerusalem ay itinatag dito. Nilikha ito kasabay ng lugar. Noong taong 1933 at mayroon itong kapasidad para sa 6,000 tao na kung iisipin natin, halos 100 taon na ang nakalipas. Malaki na yon, lalo na't maliit lang ang populasyon ng Jerusalem noon. At ito lang ang nag-iisang stadium ng football sa Jerusalem hanggang noong 1971 mga kaibigan. Hanggang 1971 ang nag-iisang stadium ng football sa buong Jerusalem ay narito sa likod. Nagtayo na ng mga stadium dito sa Jerusalem tulad ng Teddy Stadium, isang napakalaking stadium ng football na kahalintulad ng mga arena sa Brazil, yung mga malalaking stadium na ganoon. At dahil doon, noong 2006, binaklas nila yung stadium na nandito at ginawa nila itong isang parke. Kaya, pwede kong ipakita sa inyo kung saan ito dati, pero wala na yung stadium. Dito ang unang stadium ng football at ang unang pinainit na swimming pool sa Jerusalem ay nandito rin. Kaya, isa itong malaking sentro ng palakasan hanggang ngayon. Alam ko na parang hindi halata pagdating mo dito, pero may mga underground na palapag din ito. May malaking lugar sa likod, kaya dito may mga swimming pool, dati may stadium ng football, may parke, may hotel, may restaurant, at marami pang ibang bagay dito sa Young Men's Christian Association kaya empleyado siya pero ayos naman siya sa akin. Kaya susubukan kong makapasok at ipakita ng kaunti sa inyo at sana hindi mawala ang signal. May problema tayo dito sa Jerusalem, hindi naman talaga problema. Pero ito ay realidad. Tulad ng sinabi ko sa simula ng live, lahat ng gusali dito sa Jerusalem ay gawa o kaya ay nababalutan ng lokal na bato. Kaya kapag pumasok ka sa mga gusali, madalas nawawala ang signal kasi parang pumapasok ka sa kuweba. Kaya kapag pumasok ka sa kuweba, nawawala ang signal. Kaya susubukan kong pumasok, kung mawala ang signal, lalabas ako. Kung hindi naman, babalik ako. Gusto ko lang ipaalam ito sa inyo. At iba pang mga bagay na nangyari dito, sa totoo lang, literal na dito, ay mahalaga. Sandali, tingnan ko muna dito. Ito ay naging mahalaga para sa paglikha ng Estado ng Israel. Sige, tara na, natutunan natin, noong 1917 sinakop ng mga Briton ang Israel, sila ay lubos na tutol sa paglikha ng Estado ng Israel. Pero pagkatapos ng 30 taon, nakita nila na wala namang bagay dito na interesante para sa kanila. Nakita nila na walang langis. Nakita nila na walang ginto, pilak, diamante, wala talagang bagay na itinuturing nilang mahalaga. At mahalaga, hindi nila naiintindihan ang halaga ng Israel sa kasaysayan at relihiyon. Ang hinahanap nila ay mga bagay na maaari nilang kunin at dalhin sa Inglaterra. Kaya nakita nila na hindi ito isang lugar na kapakipakinabang para sa kanila. Ang populasyon ng mga Hudyo, pati na rin ang populasyon ng mga Kristiyano, ang mga Hudyo at mga Arabong Muslim ay ayaw din sa kanila dito. At dahil dito nagpasya silang umalis, ipinaalam ng mga Briton, "O mga kaibigan, napagod na kami sa inyo, aalis na kami. Pero hindi mo lang basta-basta pwedeng iwanan ang lugar,
Kailangan mong pag-isipan kung ano ang gagawin mo dito at doon papasok ang responsibilidad. Kung ano ang dapat gawin sa teritoryo. Ibinibigay ito sa United Nations. Noong 1947, nagpadala ang United Nations ng mga tagamasid. Ang tanong ay saan maglalagi ang mga tagamasid na ito? Dito? Hindi sila maarte para tumuloy sa kabila ng kalsada, sa King David, sa 5 bituing hotel, dito sila tumutuloy. Naglalakbay din sila sa buong bansa, syempre, pero dito magiging punong tanggapan ng mga tagamasid na ito at dito sila uupo at gagawa ng plano para sa paghahati ng Palestina. Ibig sabihin nito, kukunin nila ang mapa ng buong teritoryo, hahatiin nila ito sa 3, sa totoo lang, kaya hinati nila sa 3. Isang bahagi ay ilalaan para sa estado ng Israel. Isang bahagi ay ilalaan para sa isang estadong Arabe na dapat sanang nilikha, na hindi naman nangyari, at ang 3 bahagi ay ilalaan para kanino? Napakabait ng binata. Tinanong niya kung taga-Romania ako. Sabi ko hindi, mula ako sa Brazil. Magkahawig ang Romanian at Portuguese. Tinanong niya kung gusto kong umakyat sa tore pero tumanggi ako para hindi mawala ang signal. Duda ako kung umakyat ako sa isang tore na gawa sa bato, kung aakyat ako sa ganitong tore hanggang dulo, hindi talaga mawawala ang live. Pero pupunta naman ako mamaya kahit sa patio lang. Pupunta ako doon para ipakita sa inyo kahit kaunti sa loob. Pero balik tayo. Hinahati nila ang teritoryo sa 3. Kalahati para sa Israel, kalahati para sa magiging estado ng mga Arabo. Isang maliit na bahagi na kinabibilangan ng Jerusalem at Belen ang napagdesisyunang mapupunta sa United Nations. Hindi sila kakaunti. Sinasabi nila, ito ay para sa iyo, ito ay para sa iyo, ito ay para sa akin. Gusto nilang mapunta sa kanila ang Jerusalem. Siyempre, sino ba naman ang hindi magnanais na mapasa kanila ito? Dito mismo sa lugar na ito, gagawin ang plano. Ang IMCA dito sa Jerusalem. Kaya dito mismo sila literal na darating, uupo at magsusulat at maguguhit ng mapa. Kaya dito nila iguguhit ang mapa na pagkatapos ay dadalhin sa botohan sa United Nations at salamat sa Brazilian na si Oswaldo Aranha. Ang planong ito ay maaaprubahan dahil dito nilikha ang plano, pagkatapos ay kailangang iboto ito ng lahat ng mga bansa at dahil kay Oswaldo Aranha, maaaprubahan ang plano at papayagan ang paglikha ng Estado ng Israel. Ang nangyayari sa huli ay ang plano. Naaprubahan, tinanggap ng Israel ang plano, idineklara ang kanilang kalayaan, hindi tinanggap ng mga bansang Arabo at ng mga lokal na Arabo ang plano at inatake nila ang Israel at kaya ang mapa na ginawa ng United Nations ay hindi na ipatupad sa aktwal. Ibig sabihin, ang nilikha nila ay hindi nangyari. Bahagi ng teritoryo ay naging Israel. Gaya ng alam natin, bahagi ng teritoryo ay nasakop ng Jordan, malaking bahagi ng teritoryo ay nasakop ng Jordan, at isang bahagi ng teritoryo ay nasakop din ng Egypt. At kaya, ang orihinal na plano ay hindi kailanman na isakatuparan. Pero dahil sa papel na iyon, ang Israel ay maaaring lehitimong, kahit papaano ay ideklara ang kanilang kalayaan sa harap ng ibang mga bansa sa mundo. Sa totoo lang, ang nangyayari ay nahati ang Jerusalem sa 2. Ang lungsod ng Jerusalem, kalahati ay napunta sa kamay ng Jordan at kalahati ay napunta sa kamay ng Israel at nagkaroon ng paghahati sa lungsod. At dito, sandali lang, ang hangganan ay dumadaan dito sa tabi, kaya mamaya ipapakita ko sa inyo. Mamaya ipapakita ko sa inyo ang lugar kung saan naroon ang hangganan. Pero ngayon, maglakad muna tayo ng kaunti. Sige, tara na. Hayaan ninyong ipakita ko sa inyo. Kaya doon sa kabila ang Hotel King David. Hotel ng Haring David. At dito naman ang Young Men's Christian Association. Kaya tingnan natin kung makakapasok tayo. Magkunwari lang kayong parang walang nangyayari, guys. Kaya tingnan nyo kung gaano kaganda. Kung humina ang signal, sabihin nyo lang sa akin. Pero isa rin itong magandang lugar na matuluyan dito sa Israel. At makikita nyo ang napakaklasikong arkitektura ng lugar na ito. May nagtanong dito kung bakit Israel ang pangalan ng estado. Israel ang pangalan ng estado dahil dito nanirahan ang mga tao ng Israel sa mahabang panahon.
Ang lugar na ito ay tinawag na Israel, pero dati ay tinawag ding Judea. Sa ilang panahon, buong teritoryo ay tinawag na Israel, kaya ilang beses na ring nagbago ang pangalan nito. Pero sa huli, napagdesisyonan nilang panatilihin ang pangalang Israel na isa sa mga pangalan sa Biblia ng teritoryong ito. May mga tao, lalo na mga babae, na pumupunta rito para mag-picture. At dito, itong lupang nakikita natin at kung saan nakatayo ngayon ang gusaling ito, lahat ng ito noon ay ang unang football stadium ng Jerusalem. Ngayon, may maliit na fountain ng tubig, isang parke. Nakikita nyo may mga taong dumadaan din sa likod, may mga lobo, may mga taong naglalakad. Dito, tingnan mo, Shalom, para sa mga mahilig sa adventure sa Estados Unidos. Kaya dito, babalik tayo sa loob ng hotel. Sa tingin ko, ang ganda ng mga pintong may salamin. Oo, para sa mga nagsasabing malinis dito, sa pangkalahatan, malinis talaga ang Israel. Kaya nakikita natin yan. Dito, nakikita natin ang mga nagtatag ng hotel, mga importanteng tao noong panahon ng pamahalaang Briton. At ang tanging bagay na hindi ko pa rin maintindihan sa buhay na ito, na baka balang araw ay itanong ko sa mga tao dito, ay kung bakit may mga bituin. May 5 talim dito sa bintana. Maiintindihan ko kung 6, pero di ko maintindihan kung bakit 5 lang. Kung may nakakaalam na makakapagpaliwanag, pakisabi na lang sa mga komento. O mga kaibigan, para makapunta ako sa tore, kailangan kong sumakay ng elevator at wala talagang pagkakataon na hindi madidisconnect ang live na ito. Pasensya na kung di ako nakarating sa taas. Kung makabalik dito, magre-record na lang ako at ipopost ang recorded para siguradong gagana. At dito, tingnan lang ulit ang napakagandang harapan ng toreng ito. Tingnan mo kung gaano kaganda. Nagbabasa ako dito ng kaunti sa mga komento ninyo. Opa? Opa. Sige, tara na. Ipagpapatuloy natin ang paglalakad sa kalsadang ito. Anong pangalan ng kalsadang ito, mga kaibigan? Ang pangalan nito ay kalye ni Haring David. Bakit kaya? Ang hotel ay nauna pa sa kalsada. Dapat nating tandaan na halos wala pang anumang bagay dito nang itinayo ang mga gusaling ito. Nasa labas kasi ito ng lumang lungsod. Nang itinatayo pa lang ang hotel, bukas na bukas pa ang lugar na ito. Pagkatapos ng opisyal ng ginawa ang kalsada, nagdesisyon sila kung anong pangalan ang ibibigay dito. Yun ang kalsada ng Hotel Haring David. Kaya naging pangalan ng kalsada ay kalye ni Haring David. Sige, maglakad na tayo. Nais pumunta ni Allison sa Israel. Mga kaibigan, inaanyayahan namin kayong sumama sa aming mga karavana sa Israel. Sinisilip naming maging makabuluhan at di malilimutang paglalakbay ito. May iba't ibang karavana kami para sa iba't ibang grupo tulad ng mga kasama ni Aline at Jorge, mga ebangheliko, Katoliko at marami pang iba. At ayun na nga. Sa mga nagtatanong kung saan ako galing, para sa mga hindi pa nakakakilala sa akin o sa mga bago pa lang dito sa channel, hayaan ninyong ipakilala ko ang sarili ko. Ako si Aline. Ako ay isang Brasileña gaucha, katulad ni Oswaldo Aranja. At matagal na akong nakatira dito sa Israel, maraming taon na. Ipakikita ko sa inyo ang isang lakad dito. Nakatira na ako sa Israel mula pa noong 2007 at opisyal akong nag-emigrate noong 2009. Kaya dito ay mayroong school field trip at mukhang galing sila sa mga Amerikanong paaralan, mga Amerikanong Hudyo. Pero maaaring nagkakamali ako. Sige, tatawid tayo dito.
At yung nagsabi kanina na malinis dito, makikita nyo talaga na malinis ang mga kalsada. Ilang bagay. Ang orihinal kong ideya. Balak kong ipakita sa inyo ang food festival sa Hygiena. Ngunit ngayon, tuwing linggo, wala na itong ginaganap. Susubukan kong makakuha ng video nito ngayong linggo para maipakita sa inyo. Gagawa ako ng maikling extra video. Para sa di nakakaalam, may 2 channel tayo rito sa YouTube. May paparating pang pangatlo, pero sa ngayon ay sekreto pa ito. Tungkol sa kung ano ang pangatlo. Pero ang ating pangalawang channel, sa ating pangalawang channel sa YouTube, ang pangalan nito ay Mini Israel kasama si Aline, kung saan nagpo-post kami ng maikling video at mga kung ano-ano. Kaya nag-post ako doon ngayong linggo. Tungkol naman doon, ibig kong sabihin, magpo-post ako mamaya sa pagtatapos ng araw. Tungkol sa isang inidoro noong panahon ni Jesus, literal na inidoro. Kung hindi ninyo maintindihan, isang banyo noong panahon ni Jesus, kaya kung sino man ang gusto, mga kaibigan, pwede kayong pumasok doon sa pangalawang channel para makita. Para makita pa ang ibang bagay kung hindi sapat ang video tuwing linggo, doon ay siguradong nagpo-post kami ng iba pang mga bagay. Nag-post ako ng talumpati, nag-post ako ng iba pang random na bagay doon. Kaya dito, tuwing linggo ay may video o live. At doon sa kalagitnaan ng linggo ay may ilan pa kaming ibang bagay. Dito sa tabi ay may magandang parke na papasukin natin sa ilang sandali lang, pupunta lang ako sa kanto para tumawid sa pedestrian lane. At mamamasyal tayo sa parke. Dito ang ating hintuan ng bus. Umaasa lang ako sa bus dahil wala akong kotse at may isang bagay na naging paborito ko rito nitong nakaraang mga taon. Bawat hintuan ng bus ay may nakasulat na numero ng linya at destinasyon. Halimbawa, linya 13, papuntang Talpiot, nakasulat sa Hebreo, Ingles at Arabe at darating sa loob ng 4 na minuto. 4 na minuto at pagkatapos ng 16 na minuto. Kaya malaking tulong ito sa atin kapag nandito tayo kasi pagdating mo, alam mo agad kung ilang minuto darating ang mga pampublikong bus. Makikita mo dito at malalaman mo rin kung ilang minuto pa bago ito dumaan. Sinasabi sa atin ng mga app ng real-time ito dahil lahat ng bus ay may global positioning system sa loob. Kaya ang mga bus, ang global positioning system ay nagpapadala ng impormasyon sa isang sistema. Hindi ko maintindihan kung paano gumagana ang sistema. Pero ipinapadala nito sa sistema ang lokasyon. Sa ganitong paraan, makalkulado nila ng eksakto ang bilang ng minuto bago ang bawat hintuan. Minsan kasi, nagpaplano ka ng isang bagay. Pero nagkakaroon ng traffic, may ibang nangyayari kaya... Ganun talaga. Tara dito ngayon, dadaan tayo sa traffic light. Sandali lang. Para tumawid sa kalsada at nakikita nyo dito ang isa pang grupo ng mga turista na dumadaan. Kaya nandito tayo sa pangunahing tawiran sa Jerusalem. Dito ay isang tawiran. Dito rin may isa pang hotel. Sosyal, ito ang Hotel Imbao. Dito rin sa kalsadang ito, nandoon ang Hotel Dam Panorama na isa ring hotel. Ito naman ang Hotel Haring Solomon. Ibig sabihin, marami talagang mga hotel dito sa bahaging ito ng lungsod. Kaya, galing sa Sang Vieira, shalom shalom para kay tita. Kung ang mga sasakyan. Dito ay dekuryente, may mga dekuryenteng sasakyan, pero karamihan ay hindi pa. Kaya, karamihan ay mga sasakyang gumagamit ng gasolina, gaya ng alam natin. Ang marami ngayon ay mga dekuryenteng bus. Kaya, may mga linya ng bus na lahat ay dekuryente, tulad ng linya 15 sa Jerusalem. Dahan-dahan nilang pinapalitan ang mga bus na gumagamit ng diesel o gasolina ng mga dekuryenteng bus. Kaya,
Patingin nga. Para sa mga bagong dating dito mga kaibigan, ngayon ay alas 10 ng gabi at 45 minutos at bibisita pa tayo sa isa pang huling lugar dito. Sa Jerusalem. At may napakagandang tanawin. Nasarapan tayo sa kwentuhan kaya tumagal ang usapan kaysa inaasahan. Kaya nalate ako ng kaunti, mga 15 minuto. Pero maganda naman ang usapan natin. Kaya tara na, at medyo mabagal din ako ngayon dahil sa pagbubuntis, pero normal lang yan. Kaya, papunta na tayo ngayon sa Yemin Moshe at Mishkenot Shananim. Kaya, ang Mishkenot Shananim ang unang barangay sa labas ng mga pader ng Jerusalem. At ngayon, bibigyan ko kayo ng assignment. Tingnan natin kung sino ang makakahanap ng talata mula sa Isayas 32, 18, at isulat ito sa chat o sa komento. Kaya kung sino ang makakagawa. Alas 7:45 na ng gabi dito. Kaya mga kaibigan, tara na Isayas, sino ang pwedeng maglagay dito? Isayas sa chat ang bersikulo ni Isayas. Sinasabi niya na ang Diyos ay magbibigay ng isang tahanan ng kapayapaan at kaginhawaan. Kaya, sa totoo lang, ang barangay na ito ay tinatawag na Mishkenot Shanim, na ang ibig sabihin ay tahanan ng kapayapaan na hango mismo sa bersikulong ito. Isayas 32, 18. At dito makikita natin ang isang gilingan. Hayaan ninyong ipakita ko sa inyo. Nakikita ninyo ba ang gilingan ng hangin? Bibilangin ko sa ilang sandali, ikukwento ko ang istorya ng napakagandang lugar na ito. At narito ang karwahe ng nagtatag ng baryo. Kaya sandali lang, hahanapin ko lang ang pwesto para mailagay ito. Para mailagay ko ang aking cellphone. Dito? Shalom mga kaibigan. Kaya hayaan ninyong ikwento ko sa inyo ang kasaysayan ng baryong ito. Sa ilang minuto lang, ang tahanan ng kapayapaan noong 1860, lahat ng tao sa Jerusalem nakatira sa loob ng mga pader ng lumang lungsod. Ang mga pader, mga kaibigan, may 1 kilometro kwadrado lang na halos wala na. Kaya sobrang siksikan ng lungsod at ibig sabihin nito ay ang mga tao ay nakatira sa napakamahal, napakaliit na mga apartment, walang gripo ng tubig, at ang mga ibangal ay tumadali sa mga kalsada. Napakahirap ng panahon noon para tumira sa Jerusalem. Maraming daga at sakit. At dahil dito, si Montefiore, na isang pilantropong Hudyo-Ingles, na siya ring may-ari ng karwaheng nakita lang natin, ay nagpasya na gumawa ng revolusyon, magtayo ng unang baryo sa labas ng mga pader na dito tayo ngayon. Para sa atin, isang ordinaryong baryo lang ito sa labas ng mga pader. Ano ba ang espesyal dito? Noong panahon na iyon, kapag nasa labas ka ng mga pader, maaari kang atakihin ng mga Beduin at magnanakaw, kaya naging espesyal ito. Sa makatuwid, ang mga pader ay nagbibigay ng proteksyon. Kaya, para kang nasa gitna ng kawalan, walang kahit ano o sino man na magpoprotekta sa iyo. Kaya, itinayo niya ang baryo, gumawa siya ng gilingan na nakita natin. Tingnan mo itong gilingan. Ginawa rin niya ang gilingan na ito para bigyan ng trabaho ang mga tao. Ang ideya ay ang mga bahay dito sa baryo ay ipapamahagi ng libre. Aking bahay, aking buhay, pero noong 1860 dito sa Jerusalem. Kaya ang ideya ay ipamigay ang mga bahay dito ng libre sa loob ng 3 taon, bawat pamilya ay maaaring tumira dito ng 3 taon ng libre. Ang ideya ng 3 taon na walang babayarang upa ay para makapag-ipon, makapag-organisa, at makahanap ng mas magandang matitirhan ang tao pagkatapos. Kaya meron silang gilingan dito para sa trabaho dahil ang gilingang ito na pinapaandar ng hangin ay ginagamit para gilingin ang trigo.
Kaya ang mga tao ay pwedeng magkaroon ng trabaho dito sa gilingan at pwede silang tumira ng libre makapag-ipon ng pera. At isang napakagandang proyekto ni Montefiore at ilang pamilya, nagpasya na titira sila dito sa barangay. Walang gustong tumira dito kahit libre pa. Dahil ang nangyayari ay walang gustong tumira dito kahit libre pa dahil natatakot ang mga tao. Kaya sinabi ni Montefiore, hindi ko lang ibibigay ng libre ang mga bahay sa inyo. Bibigyan ko rin kayo ng trabaho, pati na rin. Babayaran ko pa kayo para tumira dito. At dahil binabayaran, may ilang tao na nagsimulang tumira dito. At unti-unti, nawala ang takot ng mga tao. At ito ang bubong ng unang bahay. At sa huli, naging matagumpay ang proyekto. At nakikita natin dito, pagkatapos ay lumawak ang barangay at naging isang napakalaking barangay at sobrang ganda. Ngayon, isa na itong napakagandang lugar para tirhan. At gaya ng nakikita ninyo, maraming tao ang pumupunta rito. Tingnan ninyo, may mga nagde-date. Itong magkasintahan ay single pa at dito sila nagkakakilala. May isa pang magkasintahan. Kaya maraming tao ang pumupunta rito para mag-date. Mga pamilya, sandali lang, dadaan lang ako dito. At naging isang napakagandang lugar ito, doon may mga lobo, may mga taong nagpa-party, kaya nagsimula ito bilang isang barangay ng mga nasa mababang gitnang uri, isang barangay ng mga libreng pabahay. Pero sa huli, naging isa ito sa pinakamagagandang lugar sa Jerusalem. At dito mga kaibigan, itong avenue na ito, nakikita nyo ba ito? Nakikita nyo kung nasaan yung bubong na parang zigzag? Diyan ay isa pa sa mga bahay sa barangay. Isa itong napakalaking bahay na hinati-hati sa mga mini-mini apartment. Hindi ito mga luxury na tirahan mga kaibigan. Talagang napakaliit lang ng mga tirahan doon. Meron din doon. Tingnan nyo, may isa na namang magkasintahan na nagde-date. Kaya dito rin ay isang paboritong lugar para sa mga nagde-date. Hayaan niyong ipaliwanag ko lang sa inyo, sa relihiyosong Hudaismo, na dalawa sa mga magkasintahan na nakita natin ay mga relihiyosong Hudyo. Ang paniniwala nila ay ganito. Pumupunta sila sa mga date bago magpakasal pero dapat palaging sa pampublikong lugar ang mga date. Hindi pwedeng mag-isa lang ang magkasintahan na walang ibang tao hanggang sa araw ng kasal nila. Literal. Ay mga tao. Sa tingin ko, ipapropose na niya siya ng kasal. Ang ganda-ganda. Hindi na ako lalapit pa. Kasi ayokong makaistorbo. Pero sa tingin ko, siya na nga ang pinaproposihan niya. Ang ganda. Akala ko may maliit na party lang dahil sa mga lobo na hindi ko agad naintindihan kung para saan. Ay, ang ganda naman. Medyo mahiyain sila. Sa tingin ko, hindi ako masyadong nakakatulong dito. Pero sige na lang. Makikita nyo dito ang proposal ng kasal sa likod, kaya ayan. Natuwa ako para sa kanila. Mga relihiyosong Hudyo na magkasintahan, hindi sila mag-iisa. Hindi lang yung lalaki at babae hanggang sa araw ng kasal. Hindi ibig sabihin na hindi nila kilala ang isa't isa. Yung tipong magkikita lang sa araw ng kasal. Wala yan sa Hudaismo. Kaya, paano nga ba ito gumagana? Ang nobyo at nobya, magkakaroon sila ng taong. Magsimula tayo sa simula. May isang pwedeng maging rabbi, tagapamagitan o kakilala na lalapit sa babae at sasabihing, may gusto akong ipakilala sa'yo, ganito siya. Ano sa tingin mo sa ideya? Kung sabihin niya, gusto ko ang ideya, pupunta naman sa babae, o kahit baliktad ang pagkakasunod, pero pupunta sa babae at sasabihin, tingnan mo, may gusto akong ipakilala sa'yo, ganito siya, ganito, ganyan. Ano sa tingin mo sa ideya? Kung pareho nilang gusto ang ideya, magtatakda ng isang pampublikong pagkikita. Ibig sabihin, silang dalawa lang ang pupunta, walang pamilya o iba pa, at magkikita sila sa isang pampublikong lugar. Kaya pwede itong mangyari sa isang lugar tulad nito, isang pampublikong plaza na maraming tao, pwede rin sa lobby ng hotel,
Mahilig talaga ang mga tao sa lobby ng hotel. Kaya naglalakad sila, umiinom ng kape, walang halikan, mga tao. Para sa mga nagtatanong, ayan, tingnan nyo ang magkasintahan. Para sa gustong manood, ayoko ring lumapit kasi sinakakainip. Pero ang nangyayari, nagkikita sila at nag-uusap lang. Mga tao, usap lang talaga. Ang ideya ay nasa pampublikong lugar para walang mangyaring iba, nag-uusap sila at kung magustuhan nila ang isa't isa, pagkatapos ay lalapit sila sa taong nagpakilala at sasabihin, nagustuhan ko siya. At patuloy silang nagkikita palagi sa mga pampublikong lugar at pagkatapos ng ilang pagkikita, kapag pareho nilang nararamdaman na tama na ang panahon, doon na magpo-propose ng kasal, may paraan na. May mga kaibigan akong kilala na nag-propose ang lalaki ng kasal. Pagkatapos ng 2 o 3 pagkikita, minsan naman tumatagal ng ilang linggo o kahit buwan. Kaya depende na lang iyon pagkatapos. At pagkatapos ng ilang buwan, kadalasan pagkatapos ng proposal, ilang buwan pa at nagaganap na ang kasal, ang tradisyonal ay 3 buwan pagkatapos ng proposal. 3 buwan pagkatapos ng proposal ay kasal na. Pero walang mahigpit na patakaran. Ang tanging mahigpit na patakaran talaga ay maghintay hanggang kasal. Ako at ang asawa ko ay medyo kakaiba. Ibig sabihin, nagkaroon kami ng mga pagkikita at lahat, ang una naming pagkikita ay hindi talaga sa hotel, kundi sa isang restaurant. Oo, isang restaurant lang, isang simpleng lugar. Pero sa isang restaurant, kaya ganoon din, at ang proposal ko rin ay sa isang pampublikong lugar, sa totoo lang sa isang museo ng kalayaan, kaya. Pero sa ibang pagkakataon, may video ako dito sa channel na ikinuwento ko ng kaunti ang kwento namin ng asawa ko. Pwede ninyong halungkatin ang kasaysayan ng channel dahil meron doon. Pero kaya, sa totoo lang, gusto ko sanang ikwento sa inyo ang tungkol sa digmaan, sa mga bagay-bagay. Pero sa tingin ko, tatapusin natin ang live na ito sa isang masayang sandali. Kaya para lang malaman ninyo, ganito kung gusto ninyo ng video ng kasal namin. Kung gusto nyo pang magkwento ako, i-comment lang dito at idadagdag namin para sa inyo. Kaya sinasabi natin sa Hebreo na congratulations. Kaya congratulations sa bagong kasal, sana sabihin niya ang oo. Pero base sa masaya niyang muka na nakita ko kanina, sa tingin ko oo ang sagot niya o sasabihin niya ang oo, kaya ito ang proposal ng kasal. Pagkatapos nito ay engagement at pagkatapos ay ang kasal. Ibig sabihin, ito ay hindi pa engagement, ito ay proposal pa lang. Pagkatapos nito ay pupunta na sa mga pamilya. Maaaring humiling siya bago o pagkatapos din. Para sa pamilya, hindi ito sa pilitan. Ang paghingi ng kamay sa pamilya. Pero para sa akin, maganda at magalang itong gawin. Sa tingin ko, sa karamihan ng mga tradisyonal na kultura, pati na rin dito. Kaya ang asawa ko. Tumawag din siya pagkatapos, kinausap ang tatay ko, humingi ng basbas niya at lahat, kaya ganoon ang kalakaran dito. At dito sa Israel sa pangkalahatan, ang usapin tungkol sa pamilya ay mas tradisyonal kaysa sa nakasanayan natin sa Brazil, ibig sabihin, ang mga tao ay madalas pa ring lumalabas. Hindi ko sinasabing walang halik o nangyayari kapag nagde-date dito. Karaniwang nagkikita, nagfi-fiancé at nag-aasawa ang mga tao dito. Hindi masyadong uso ang pagsasama ng hindi kasal. Mas gusto ng karamihan na magpakasal, magkaanak at magkaroon ng tradisyonal na pamilya. Kaya, karamihan sa mga Hudyo ay nagpapakasal sa kapwa Hudyo, ngunit hindi ito kinakailangan. Isa itong personal na desisyon. Tulad ng isang Kristiyano. Maraming Kristiyano sa Brazil ang kinakasal din sa kapwa Kristiyano dahil ito ang kanilang kultura. Sarili nilang mundo, mga pagpapahalaga na gusto nilang ipasa sa mga anak nila, kaya kadalasan nagpapakasal sila. Pero halimbawa, sa Brazil, sa panahon ngayon, parang 50% ng mga Hudyo. Sinasabi ko, mga Hudyo, parehong lalaki at babae, 50% ng komunidad ng mga Hudyo. Sa komunidad ng mga Hudyo, 50% ang nag-aasawa sa labas nito. Kung ang kwento ay pagpapakasal lamang ng mga Hudyo sa kapwa nila, hindi ito kinakailangan sa Israel, kung saan karamihan ng populasyon ay Hudyo. Sa Brazil, 50% ng ginawa ko at mga kaibigan dito ay masisave, pero makikita ko na ang kaibigan ko ngayon. Makalipas ang 1 oras sa live, makikita ko na rin ang aking kaibigan na si Monica ng Destino Israel. Kung gusto nyo, bisitahin ang Instagram ni Destino Israel at kung nais nyo rin, sundan nyo ako sa Instagram. Sa wakas, pagkatapos ng lahat ng taon na ito, nakuha ko na rin ang Instagram na Israel.com.alin. Kaya ngayon, kung hahanapin nyo ang Israel.com.alin, makakarating kayo sa Instagram ko na hanggang ngayon, wala pa sa akin. Ngayon,
Akin na talaga ito. Pero ayun lang mga kaibigan. Salamat. Congrats sa bagong magkasintahan. Maraming salamat sa lahat ng nanood. Magkikita ulit tayo sa susunod. Sa susunod na linggo, kasama si Samaritano.